Noong 2019, nakapagtala ang Bureau of Fire Protection ng kabuoang bilang na 18,612 insidente ng sunog sa buong bansa o katumbas ng 50 insidente bawat araw. Ang sunog ay maaaring sumiklab kahit saan at kahit anong oras. Ito ay maaaring magdulot ng iba't ibang panganib, maging ng kamatayan. Maaaring matupok ng apoy ang ating mga ari-arian sa loob lamang ng ilang minuto. Upang ito ay maiwasan, ano ang dapat gawin? Ang bilang ng casualty sa isang sunog ay maaaring mabawasan ng hanggang 80% kung mayroong fire extinguisher sa bawat bahay o gusali. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng fire extinguisher? Hindi ba ito delikadong gamitin? Bago natin sagutin, may trivia muna tayo. Alam niyo ba na ang fire extinguisher ay unang naimbento noong 1723? Ito ay halos 300 taon nang umiiral. Sa Pilipinas, ang pinakakaraniwang uri ng fire extinguisher ay ang dry chemical fire extinguisher. Ito ay may lamang monoammonium phosphate. Ito ay pulbos na ang kulay ay mapusyaw na dilaw. Ang nakasanayan nating fire extinguisher ay may hawakan, safety pin, isa pang hawakan o pressure gauge, at ang discharge hose kung saan lumalabas ang kemikal. Sa loob nito ay may isang tubo at maliit na gas canister. At syempre, ang dry chemical powder. Sa Pilipinas, ito ang ginagamit natin upang mauri ang mga sunog. A. Sunog na maaaring magmula sa kahoy, papel, tela o basura. B. Sunog na maaaring magmula sa gasolina, langis, pintura at iba pang nasusunog na material. C. Madalas na nagsisimula sa short circuit ng kuryente. D. Apoy na sanhi ng combustible metals tulad ng mga kemikal na aluminum, magnesium at titanium. K. Apoy mula sa fats at mga langis o cooking oil. Tingnan ng isang ordinaryong fire extinguisher. Makikita sa label ang mga titik na A, B at C. Ibig sabihin, ang kaya lamang nito na maapula na sunog ay apoy mula sa kahoy, papel, tela, gasolina, pintura at iba pang nasusunog na likido at mga gamit na dekuryente. Hindi nito kayang matupok ang apoy mula sa combustible metals, animal fats at cooking oil. Ngayon ay mayroon ng Reynolds Max. Lahat ng uri ng apoy mula Class A hanggang K ay kayang maapula ng Reynolds Max. May rating din ang fire extinguisher. Nakasaad sa RA 9514 o Revised Implementing Rules and Regulations of 2019 o Fire Code of the Philippines Section 10.2.6.9e. Fire extinguisher shall consist of a letter that indicates the class of fire on which a fire extinguisher has been found to be effective, preceded by a rating number. Ano ang rating? Nakasaad din sa RA 9514 na ang low type of hazard ay kailangan may 2A at 5B na minimum rating ng fire extinguisher. Sa moderate naman ay dapat may 3A at 10B at sa high dapat mayroong 4A at 40B. Ang Reynolds Max ay may rating na 3A, 13B at 21B, kaya pasok ito hanggang sa moderate type of hazard. Paano naman ang high type of hazard? Nakalagay din sa RA 9514 na 2A rated fire extinguisher provided that they are installed adjacent to each other, may be used to fulfill the requirements of 1 3A or 4A rated extinguisher. Kaya kapag pinagtabi ang dalawang Reynolds Max na 3A, mayroon ka ng 6A. Sa B naman, kapag pinagtabi ang dalawang Reynolds Max na 21B, mayroon ka ng 42B, kaya pasado na ito para sa high type of hazard. Kami ay tiwala na ang Reynolds Max ay mas malakas sa sunog. Kaya nitong matupok ang apoy sa bahay, sa mga sasakyan, sa mga kagamitan, at mga katulad nito. Sa Reynolds Max, maaari ka magluto na walang pangamba ng pagliyab ng apoy. Maaari ka magplansya na walang takot na paglikha ng sunog. Maaari mo pa rin gamitin ang iyong 2 dekada ng kotse at hindi mo aalalahanin ang overheating dahil kaya ng Reynolds Max na maapula ang apoy. Sa Reynolds Max, ligtas ang iyong bahay, sasakyan at iba pang mahahalagang bagay. Kailangan ng fuel, oxygen at heat para makalikha ng apoy. Ito ang tinatawag na tetrahedron of fire o fire triangle. Ang ginagawa ng isang tipikal na fire extinguisher upang maapula ang apoy ay tinatanggal o pinapaunti nito ang oxygen. Gayunman, dahil ang oxygen ay nasa hangin,
Ang reignition o ang muling pagliyab ng apoy ay mangyayari kapag naubos ang laman ng fire extinguisher. Sa kabilang banda, maiiwasan ang reignition kapag ang gamit ay Renault Max dahil pinapalibutan nito ng nitrogen-propelled foam ang fuel o gatong at tinatanggal nito ang heat o init sa halip na puksain ang oxygen, na ang resulta ay mas ligtas at mas mabisang pamatay-apoy. Nais mo pa ba ng dagdag na impormasyon tungkol sa Renault Max? At bakit kailangan Renault Max ang iyong piliin at hindi ang ibang ordinaryong fire extinguisher? Ang Renault Max Aerosol Fire Extinguishing Spray ay ginawa sa Lithuania. Bago pa lamang ang produktong ito na simulang gawin noong 2012. Hindi tulad ng traditional na fire extinguisher, hindi na kailangan na espesyal na pagsasanay upang magamit ang produktong ito. Buksan lamang ang takip at pagkatapos ay itutok ang nozzle sa apoy na may layong 3 metro tulad ng paghawak sa ordinaryong fire extinguisher. Pindutin ito at paligiran ng apoy hanggang ito ay matupok. Takpan pagkatapos gamitin. Maaari pang gamitin ang natira dito, hindi tulad sa ordinaryong fire extinguisher na pagkatapos gamitin ay hindi na maaaring magamit ang tira. Ligtas gamitin ang Renault Max. Hindi mo kailangan mangamba na ito ay sasabog, hindi tulad ng tradisyonal na pamatay-sunog. Mga patapong plastik, tukador na basag ang salamin at iba pang kalakal. Ito na lang ang naiwang alaala ni Jojo Tiosen matapos mamatay sa isang trahedya sa labas ng kanilang bahay. Tanghali ng March 13, makikita ang isang lalaking may tulak na kariton sa kahabaan ng Road 5 sa San Juan. Tumigil siya sa labas ng isang bahay. Maya-maya'y kitang lumapit si Jojo sa kariton. Kinuha niya ang isang fire extinguisher. Tinitigan niya ito, hinawakan ng 2 kamay at saka malakas na sumabog. Ayon sa kapatid ni Jojo, nalaslas ang kanyang leeg at nabali ang buto sa batok. Lumalabas sa investigasyon na ang ilalim ng fire extinguisher ang sumabog. Kalawangin at may mga sugat na ang canister ng fire extinguisher kaya hindi na dapat gamitin. Na-imagine mo ba yung isang gulong na sa isang truck na sumabog that can even throw people away? Ganun ka lakas, no? Yung pressure. Ayon sa BFP, may fire extinguisher na tumatagal lang ng 2 hanggang 5 taon. Meron namang taon-taon ay kailangang ipatingin sa manufacturer. Ang Renault Max ay sinertipikahan ng MPA Dresden sa isang laboratorio sa Germany. Ang laman ng pamatay-sunog na ito ay gawa sa Europa na nakatugon sa ISO quality standards. Kinikilala rin ng TÜV ang Renault Max bilang pasado sa standards ng Philippine Fire Code. Maliit ang Renault Max, subalit mabisa ito na pamatay-sunog sa maraming uri ng apoy. Wala itong yearly refill sa loob ng 5 taon. Tingnan ang iba pang international certifications na nakuha ng Renault Max. Balik tayo sa tanong, bakit kailangan Renault Max ang iyong piliin? Una, ang isang karaniwang fire extinguisher ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Pero hindi lamang yan. Kailangan mo pang maglaan ng 1,000 piso para ma-refill ito at magamit pa. O pumapatak sa 4,000 piso sa susunod na 4 na taon. Gagastos ka ng kabuuang 6,500 pesos sa loob ng 5 taon. Bakit kailangan na 5 taon? Sapagkat ito ang haba ng buhay ng canister bago masira. Ibig sabihin, hindi mo na maaaring magamit ang canister pagkatapos ng 5 taon. Ngayon, nais namin ipakita ang iba pang gastos sa pagmamantina ng isang karaniwang fire extinguisher. Una sa lahat, kailangan mo matiyak na hindi barado ang hose. Hindi gagana ang unit kapag deformed ang rubber o ring. Ang pagpapalit nito ay nagkakahalaga ng 800 pesos. Ikalawa, kung may depekto ang gauge o kung may tagas, may posibilidad na walang pressure na lalabas dito. Ang pagpapalit ng gauge ay nagkakahalaga naman ng 1,200 pesos. Ikatlo, ang pagkupas ng label ay maaaring magresulta sa sapilitang pagpapalit kapag nagsisiyasat ang fire inspectors. Ang hindi pagsunod sa pagpapalit ay maaaring mga hulugan ng pagkaantala sa aplikasyon ng safety clearance. Panghuli, pagkaagnas o corrosion. Hindi mo na maaaring magamit ang fire extinguisher bilang pag-iingat. Sa Renault Max, walang dapat ipabahala dahil ito ay ligtas at non-corrosive. Ang presyo ng Renault Max ay mula 2,999 pesos at hindi tataas sa 3,999 pesos. Hindi ito gaanong kamahal kumpara sa iba kung isasaalang-alang ang kalidad, pagiging mahusay, at epektibo nito.
Sa Reynolds Max, pumapatak na gagastos ka lamang ng 599.80 pesos hanggang 799.80 pesos bawat taon. Kung pag-uusapan naman ng kalidad, hindi naman kailangan ang maintenance sa Reynolds Max. Walang pagbabara ang hose, walang magiging depekto o tagas, at walang pagkupas ng label o corrosion. Hindi mo na kailangan gumastos pa taon-taon para sa refill. Ginagantirihan namin na hindi ito kailangan ng refill. Ang galing, di ba? Kung ang pag-uusapan ay husay sa pagpuksa ng apoy, sa karaniwang fire extinguisher, kahit may label o kahit gaano man ito kalaki, kapag ginamit o binuksan mo ito ay madaling kapitan ng kalawang kung ito ay magiging maalikabok. Ito ay nakakalason at highly explosive o sumasabog. Ang karaniwang fire extinguisher ay mas malaki at mas mabigat kumpara sa magaan na Reynolds Max. Maaari itong gamitin kung kinakailangan. Kung may maliit na apoy, maaari itong patayin gamit ang Reynolds Max. Pagkatapos ay takpan itong muli, itabi at gamitin muli kung kinakailangan. Hindi ito naaagnas, ito ay portable at napakadaling gamitin. Higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay kung paano gumamit ng fire extinguisher sa isang emergency. Nangangailangan ng pagsasanay kung sino mang gagamit ng karaniwang fire extinguisher. Natatandaan mo ang PAS? In case of emergency, maaari mo makalimutan ang ibig sabihin ng PAS, lalo na kapag nagpapanik ka. Sa Reynolds Max, ang paggamit ay madali lamang. Sabi nga, it's easy as ABC. Buksan ang takip, itutok sa apoy, pindutin at ispray. Paligiran ng apoy kung kinakailangan. Ayos, di ba? Sa kabuuan, ang Reynolds Max ay mabilis at madaling gamitin, mabisa at ligtas. Sa ngayon, ito ang aming malalaking kliyente. Sila ang mga unang nagtiwala ng kaligtasan ng kanilang negosyo at mga tauhan. Nais naman namin na ikaw naman ang aming susunod na mapaglingkuran. Hangarin namin na ipaalam sa iyo ang pangangailangan ng fire extinguisher at ang kahalagahan mo, ng iyong pamilya, at ang iyong mga pag-aari mula sa elementong ito na tinatawag nating apoy. Ang fire extinguisher ay ang unang linya ng depensa kapag may sunog. Ang pagiging handa ay makakapagligtas ng iyong buhay at ng inyong mga mahal sa buhay. Ang fire extinguisher ay maaaring maging isang tagapagligtas ng buhay. Kaya upang maging ligtas, gumamit ng Reynolds Max, stronger than fire. Reynolds Max is exclusively distributed by Titanium Enterprise in the Philippines.